adore in Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil Siya ay nabuhay, isinilang sa gitna ng isang pamilya. Ang ating mga pamilya ay larawan ng buhay ng Diyos. Ang pamilya ay ang pinakamaliit na simbahan. Kaya naman, pag ang pamilya ay masaya, ang inang simbahan ay masaya. Pag ang pamilya ay payapa, ang simbahan at buong mundo ay payapa. Hinihiling natin ngayong linggo na pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan ng Sagrada o banal na pamilya, si Maria, si Jose at si Jesus, na basbasan ang ating mga pamilya. Gitna ng napakarami nating pagsubok at problema na nararanasan at pinagdadaanan bilang isang pamilya, naway punuin tayo palagi ng grasya ng Diyos para malampasan natin ang lahat ng paghihirap ng buhay na ito at mas lalo tayong papalapit sa ating mapagmahal na Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan nag-away-away tayo sa loob ng pamilya, na kung saan nagkaroon tayo ng sakit ng loob mismo sa ating mga minamahal na pamilya. Sa mga pagkakataon na hindi tayo nagkaunawaan o nagkaroon ng sigalot sa ating mga pamilya. Hilingin natin muli ang pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makita muli na maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mo kaming ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingayin mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob abang nabubuhay. Pagpahumanhinan mo siya kapag nanlalabo ng kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Diyos ay may takot. Ang maalab na ad-ikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tatanggapin, at makita habang buhay pag-ulad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa, at paghahari ninyo sa inyong puso ang kapayapaang loob ni Kristo.
sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng iyong katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itananim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpapalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may magpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang iyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang iyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Aleluya, aleluya. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manaan sa inyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang ipaharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumakanyang Espiritu Santo at nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinanlong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag ito tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip
Dahil diyan, ang puso mo para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siyang nasa templo araw-gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaki, malakas at marunong at naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat Magandang araw po, Father. at Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. Tama po ang inyong narinig, Pasko pa po. Ang Pasko po ay nag-uumpisa pa lang ng December 25. Hindi po nag-uumpisa ang Pasko sa unang araw ng Septembre. Kamuka ng ating ginagawa tayong mga Pilipino. September pa lang, nagpapatugtog na tayo ng Christmas song. Ber pa lang tayo po ay naggagayak na, nagde-decorate ng ating mga tahanan, ng ating mga kabahayan. September pa lang nandyan ang Christmas tree. Kala kasi ng mga ibang tao, ang Pasko ay natatapos ng December 25. December 26, nag-aalis na ng Christmas tree ang iba. Hindi po. Pasko pa po. Kaya pwede pa po tayong mag-greet ng Merry Christmas. Lalong-lalo na po, pwede pa tayong magbigayan ng regalo. Kung hindi pa po kayo nakakapagbigay ng regalo, bigay nyo na po. Baka po masira yan. O kaya naman, baka ma-expired o mawala. Kung hindi pa po kayo nakakapagbigay ng aginaldo, bigay nyo na. Dahil tandaan nyo po, it is more blessed to give than to receive. Ngayong araw din po ay huling araw ng taon. Yes! Isipin niyo po, na-survive po natin ang isang taon. Kung babalikan niyo po, napakarami nating mga pagsubok na hinarapan ngayong taon. Kahit na tapos na po ang pandemya, hindi pa rin tapos ang ating mga problema. Amen? Pero sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos, sa pagmamahal ng Panginoon, tayo naririto, buhay pa rin, nananalangin, nagpupuri sa Diyos. Kaya naman po, palakpakan natin ang Panginoon. Nagpapasalamat po tayo na nasurvive natin ang 2023. At pinagdadasal po natin din sa misang ito, na basbasan niya ang paparating na panahon. Alam po natin na marami pa ring mga pagsubok ang naghihintay sa atin. Marami pa rin naghihintay sa ating trabaho. Marami pa ring mga naghihintay na problema, mga suliranin na ating pagdadaanan. Pero tandaan niyo po, daanan niyo lang yan. Huwag po kayong mananatili dyan. Manatili kayo sa grasya ng Diyos. Kung mananatili kayo sa inyong mga problema, talagang sasakit ang inyong ulo. Manghihina kayo. Pero pag kayo ay nanatili sa grasya ng Diyos, kahit na anong pagsubok, kakayanin niyo. Amen? Ngayong pong linggong ito, pinagdiriwang din po natin ang banal na kapistahan ng Sagrada Familia. Kung hindi niyo po alam, ang pangalan ko po, Jomarsus, ay hango po sa banal na pamilya. Joseph, Mary, Jesus, Jomarsus. Ang dami po kasi nagtatanong, Father, ano pong ibig sabihin ng inyong pangalan? Ayan po, galing po sa banal na pamilya. At hindi po ba yan po yung hingi, hangad at hiling ng bawat isa sa atin?
ng ating pamilya ay maging sagrada o banal. Pero alam naman po natin, di po ba mga kapatid, na wala pong pamilya ang perpekto. No family is perfect. Bawat pamilya, merong pasaway, may matigas sa ulo. Bawat pamilya, merong nagbibisyo. Bawat pamilya, merong mainitin ng ulo, magagalitin. Bawat pamilya, merong reklamador. Bawat pamilya, merong pabigat, merong tamad. Bawat pamilya, merong walang pangarap. Bawat pamilya, merong naninira. Merong nabubuhay sa pagkakasala. Bawat pamilya, meron din pong mabisyo. Meron din pong magastos. Bawat pamilya, meron din pong nangiiwan, makasarili, at walang pakialam. But even if our families are not perfect, remember, my dear friends, that each family is a gift. Opo, totoo, hindi perpekto ang bawat isang pamilya, pero lahat ng ating pamilya ay isang regalo galing sa Diyos. Bakit po regalo ang isang pamilya? Dahil sa pamamagitan ng ating mga pamilya, diyan nahuhubog ang ating pagkatao. We have become who we are now, all thanks to our family. Ikaw ay ikaw dahil sa iyong pamilya. Wala ka dyan. Hindi ikaw kung sino ka ngayon, kung hindi dahil sa iyong pamilya. Ano man yung sakit na loob na binigay nila sa iyo, ano man yung ginawa nila na hindi maganda sa iyo, pasalamatan mo sa Diyos. Kaya matatag ka, kaya maparaan ka, kaya mabait ka, kaya mapagmahal ka, kaya mapagpasensya ka ngayon. Ito ay dahil sa iyong pamilya. Amen? Remember, my dear friends, that God uses our family to make us holy. Yung ating mga pamilya, hindi lang instrumento sa paghubog ng ating pagkatao, sila din ay daan para maging banal tayo. Meron po nagtanong sa akin, sabi niya, Father, paano po ba mag-deal? Paano ko po ba i-handle? Paano po ba ako mabubuhay sa isang toxic na pamilya? Tandaan niyo po, ang isang santo, si San Ignacio ng Loyola, siya nagsabi, when God sends you difficult people in your life, it means only one thing, that God wants you to be holy. You cannot become holy without difficulties in your life. Mahirap na kasama, pabigat sa buhay mo, salamat ka sa Diyos. Nagiging mas banal ka sa pamamagitan ng iyong pamilya. So kung toxic sila, hayaan mo lang sila. Huwag kang papaapekto sa kanila. Magpasalamat ka. Pag ikaw kasi ay nagpapasalamat, nagiging masaya ka. May dahilan ang Diyos. Bakit dinala ka niya diyan sa pamilyang yan kahit na hindi sila perpekto? Isa pang magandang gawin, pag toxic ang pamilya natin, ay ipagdasal natin sila. Hingin natin sa Diyos na sila ay basbasan. Ano po ba ang inyong dasal para sa inyong pamilya? What is your prayer for your family? Alam ko po gusto natin ang ating mga pamilya ay maging healthy, maging happy, and maging wealthy. Di po ba? But please, always ask the Lord to bless your family. Desire that your family would become holy, just like the Holy Family. Hingin niyo po na ang inyong mga pamilya ay palaging pagpalain at bendisyonan ng Diyos. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, hindi lang po ang Diyos ang nagbabasbas, ang nagbibigay ng pagpapala sa ating mga pamilya. We can be also instruments of God's blessing to our family. Yan ang isang dahilan bakit nilagay ka niya dyan. To bless your family. Bless each other so that you can be loving, you can be happy, you can be wealthy, you can be at peace. Pero yan po yung tanong. How can we bless our families? Paano ba natin pagpapalain? Paano ba natin bebendisyonan ang ating mga
pamilya. Unang-una po, always say to them, you love them. Express your love to your family. Huwag po kayong magtitipid sa inyong pananalita, sa inyong pagsasabi na mahal niyo ang inyong mga pamilya. Ito po ay isang paraan ng pagbibendisyon, pagpapala, pagbibigay ng grasya sa ating mga pamilya. Meron pong isang kwento, may isang lalaki nung minsan kinausap po siya ng kanyang asawa. Sabi po nitong babae, gusto ko makipag-date ka sa isang babae na una mong minahal kesa sa akin. Nagtaka po, nagkakamot po ng ulo itong lalaki. No? Sabi, ano kaya yung problema ng misis ko? Ano sinasabi niya? At dito po sinabi ng misis niya, ang ibig ko sabihin, yung nanay mo. Diba? Mas una mong minahal yung nanay mo kesa sa akin. Makipag-date ka naman sa nanay mo. Oo nga naman po, naalala po nitong lalaki na yung kanyang nanay, 19 years na pong balo. Ang tagal na po na mag-isa, matagal na namatay yung kanyang asawa, yung tatay nitong lalaki. At sabi po ng misis, namimiss ka na ng nanay mo. Nagpasko, hindi natin siya nakasama, nakalayo tayo sa kanya. Puntahan mo naman. Lumabas kayo, kumain kayo sa isang restaurant. Kaya naman po, itong lalaki, tinawagan po niya yung kanyang nanay. Sabi niya sila po ay magde-date, kakain sa isang restaurant. Very excited po yung matanda. At pagdating po nitong lalaki doon sa bahay ng kanyang ina, pagkabukas ng pintuan, napakaganda daw po ng kanyang nanay. Very excited daw po itong matanda dahil napakatagal na nga ng panahon na hindi siya nabisitahan ng kanyang anak. Pumunta po sila sa isang restaurant, kumain sila, nagkwentuhan, at talagang na-miss daw po nitong lalaki ang kanyang nanay dahil napakatagal na po ng panahon na hindi sila nag-uusap. At sabi po ng kanyang nanay, nak, sa susunod, ako naman yung taya, ha? Sabi po nitong lalaki, opo nay, wag po kayong mag-alala. At nung umuwi po sila, hinatid po ng lalaki itong nanay sa kanyang bahay. Alam niyo po anong nangyari? Pagkatapos po ng ilang araw, namatay po yung nanay. Yun na po pala yung huling pagkakataon na makikita ng anak yung kanyang nanay. At meron pong pinagsisisihan itong lalaki, itong anak. Hindi niya nasabi na mahal niya yung nanay niya. It was his regret. He did not say goodbye or I love you to his mother. Pagkatapos po ng libing, meron dumating na resibo doon po sa bahay nila. Isang resibo na bayad na sa kakainin ng kanyang anak at ng kanyang asawa. At nakalakip po sa isang sulat, sabi niya, nak, binayaran ko na yung kakainin nyo doon sa restaurant. Hindi ko alam kung makakasama nyo pa ako. Pero gusto ko, kayong dalawa naman ang misis nyo ang mag-enjoy. Maraming salamat anak. Noon tayo ay nag-date. Noon tayo ay lumabas. Napakasaya ko. At hindi po ba nakakalungkot na hindi natin masabi na mahal natin ang ating mga nanay, tatay, ang ating mga pamilya. Isa sa mga pinakamasarap na karanasan ay yung pag nasabi natin na mahal natin sila. Isang pinakamasarap na karanasan din ay yung marinig natin na tayo'y minamahal ng ating mga pamilya. Mga kapatid, hindi po natin alam kung gaano pa tayo katagal dito sa mundo. Kaya nga po, habang may oras, may panahon, may lakas ka, may buhay ka, please, always say you love your parents. Always say you love your family. Because family is everything. Kahit na po, napakaraming mga sakit, napakaraming mga problema, pagsubok na binigay sa atin, naranasan natin sa ating mga pamilya, sila lang ang pamilya natin. Hindi po ba? To say I love you once to your family is not enough. Amen? Hindi po sapat na sabihin nyo, minsan lang, no? Sa isang taon, mahal nyo yung pamilya. Sabihin nyo, palagi, always, bawat oras, text nyo, tawagan nyo yung mga pamilya. Tawagan nyo yung mga magulang. Tawagan nyo yung mga kapatid. Sabihin nyo, mahal nyo sila. Kahit na nag-aaway kayo, makaya nyong maging dahilan para magkaayos kayo muli. Dahil pag sinasabi nyong mahal nyo sila, yan yung nagsisilbing glue
para maging matibay, para manatili kayo sa bawat isa. My dear friends, what blesses our family is our expression of love. Tandaan niyo po, ng pagbabasbas, pagbebendisyon, hindi po pwede sa isip lang. Kaya nga po tandaan niyo, di ba? Ang ating Panginoon, pag binabasbasan niya ang mga tao, nagsasalita siya. Hindi lang po iniisip ng Panginoon. Binabanggit niya, ginagamit niya ang kanyang bibig. That is how we bless people. Through our mouths, through our tongues, through our words. So one way to bless your family is to express your love. At tandaan nyo din po mga kapatid, hindi naman tayo nakakabasa ng isip ng ibang tao. Hindi naman tayo telekinetic. Wala naman tayong psychic power. Sabi ko nga, wala naman pong nakatanim na wifi o antena sa ating isip. Kaya napakahalaga na paramdam mo ang iyong pagmamahal. At dyan, mas pinagyayaman natin ang ating pagsasama, ang ating ugnayan sa bawat isa. Bakit po nagkakahiwalay ang mga pamilya ngayon, lalong-lalo na mga mag-asawa? Isang dahilan po yan. Because they have failed to express their love for one another. Remember, when you say, I love you to your family, you are speaking a blessing to them. My dear friends, one way also to bless your family is always compliment them. At kung meron man po na hindi maganda, may hindi tama, you correct them, you teach them. Pero wag na wag niyo pong ipapahiya ang inyong mga pamilya. Diba? Sabi ko po, praise in public, correct in private. Pag nandun sa kayo-kayo na lang, diyan kayo mag-usap ng mabuti. Pero doon sa naririnig na napakaraming tao, purihin nyo ang inyong pamilya. Oo, alam ko, minsan merong hindi maganda, hindi tama na ginagawa ang ating mga pamilya. Pero ano pang isang kasabihan? That all truth is good, but not all truth is good to say. Kahit na totoo, hindi tama yung kanilang ginagawa, meron pa rin maganda, mabuting paraan kung paano mo sila kakausapin. So bless your family with your compliments. Kung meron silang mga achievements, meron silang mga mabubuting ginagawa, pansinin niyo po, sabihan niyo po ng mabuti at maganda. But third and lastly, pray for your family. Alam po natin ang kasabihan na a family that prays together stays together. Pero tandaan niyo din po, a family that prays together blesses each other. Turuan niyo po ang inyong mga anak na magdasal hindi lang para sa kanilang sariling kagustuhan. Kung nga sa ibang tao, nasasabi niyo na, uy, pagdasal mo ako. Kung nga sa mga pari, nasasabi natin na, Father, pagdasal niyo kami. Turuan niyo din po ang bawat isa. Turuan niyo din po ang inyong mga anak. Uy, pagdasal natin ang bawat isa. Because the success of your family depends on your prayer life. Naaalala ko po, nung bata po kami, pag pumapasok po kami sa eskwela, ang aming po mga magulang, palagi kami binebless. Hahawakan kami sa ulo, lalagyan kami ng sign of the cross sa aming mga noo. Kaya isang dahilan po yon nung nag-aaral po ako sa seminaryo. Minsan naho-homesick ako, nalulungkot ako, malayo ako sa pamilya. Pag ako po ay nagdarasal, yun yung palaging naaalala ko. Na kahit na nakalayo ako sa kanila, alam ko po na palagi nila akong pinagdarasal. Hanggang po nung malapit na akong magpari, ang aking ina, palagi po niya akong pinapanalangin sa Diyos. Nagsisindi ng kandila. Kahit din po ang aking kapatid, pinagdarasal. Palaging nagsisimba ang aking ina, nanay, pinagdarasal yung aming success. So my dear friends, see, the success of your family will depend on how you pray for one another. Tingnan niyo po ang banal na pamilya, bagong pamilya pa lang sila. Pumunta na sila sa templo. At nung pagpunta nila sa templo, may nakilala silang dalawang tao na binasbasan sila. So see, my dear friends, by your going to church, by approaching the Lord, you will encounter and receive a blessing from God. Huwag niyo pong kakalimutan yun, na napakahalaga na bigyan niyo po ng puwang at panahon ang pagdarasal. Magdasal kayo para sa bawat isa. A family
that always pray is a family that is happy. A family that always pray is a strong family. Pero ang isang pamilya na hindi nagdarasal, may panganib na ang isa sa kanila ay malalayo. Alam na alam ko po yan. Halatang halata ko po. Pag ako po ay nagmimisa dito sa harap, makikita ko ang mga taong nagsisimba. Alam na alam ko sino yung pamilya na may problema. Ano po ang palatandaan? Hiwa-hiwalay po sila. Pag nagpapabless po sa akin, makikita niyo po, alam na alam ko may problema yung misis sa asawa niya. Bakit? Yung lalaki ayaw lumapit. Tingnan niyo po, alam na alam mo na yung kasalanan, yun yung nagiging dahilan ng paghihiwalay. Pero ang isang pamilya na nagpapabasbas sa Diyos, sama-sama, nagkakaisa. So, do not grow tired. Do not grow tired praying for your family. Sabi nga po ni Mother Teresa, if you want to bring happiness to the world, go home and love your family. Diyan nag-uumpisa para baguhin natin, gawin natin masaya ang ating mundo, ang ating buhay sa pamamagitan ng pagiging masaya at pagmamahalan sa ating mga pamilya. Mga kapatid, our families need more than money, food, shelter. It needs, first and foremost, God. Amen? And the family reflects the world. A peaceful family means a peaceful world. A happy family means a happy world. And a blessed family means a blessed world. Mga kapatid, paano natin bebendisyonan? Paano natin babasbasan ang ating mga pamilya? Huwag nating kalimutan. Sabihan natin sila palagi, mahal natin sila. Pangalawa, compliment them. Pansinin nyo yung mga magaganda, mabubuti na ginagawa ng inyong mga pamilya. Sa mga hindi maganda, sa mga pagkakasana nila, sa kanilang mga kakulangan, pagpasensyan natin sila. Pero pangatlo, huwag tayong magsasawa na manalangin at ipagdasal ang ating mga pamilya. Mga kapatid, bukod sa Diyos, walang ibang makakapagbigay sa iyo ng tuwa at galak kung hindi ang ating mga pamilya. So, ingatan natin sila, mahalin natin sila, at pasalamatan natin palagi na tayo ay may pamilya. Ating pasalamatan muli ang Panginoon, hilingin natin sa misang ito ang patnubay, ang gabay, at ang panalangin din ng banal na pamilya. Sabihin natin, banal na pamilya, San Jose, Santa Maria, Ina ng Diyos, at aming Panginoong Hesukristo, panalangin mo kami at basbasan ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihang sa lahat. Doon nagmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. taglay ang pananalig sa Panginoon, humirang sa atin na maging kabahagi ng Kristiyanong mag-anak at ng simbahan. Manalangin tayo para sa lahat na mga mag-anak sa daigdig. Ating isagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa malaking mag-anak ng simbahan at ng sangkatauhan, naway ang lahat na kanilang makasapi magtasamasa ng kalinga, nina Jesus, Maria at Jose, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Pilipinong mag-anak, naway manatili silang nagkakaisa at nagkakasundo nang dahil sa kanilang pananampalatayang Kristiyano
at sa tulong ng buong pamayanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga anak na walang tahanan, naway pahalagaan ng kanilang mga kamag-anak ang pananampalataya, pagkakaisa at katapatan sa reliyon sa kabila ng kahirapan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga sarili at personal na intensyon. Ganyan din po ang intensyon ng mga kapatid nating may sakit, mga kapatid nating nakalayo sa ibang bansa, nakasama natin nagdarasal dito sa online Mass. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang lahat na mag-anak sa buong daigdig. Paglapitin mo sila sa isa't isa. Papanatilihin mo sa iyong kapayapaan at pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mulanin ay iyong pingin, at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong anak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap naming hain na pakikipagkasundo, kami naway tuwang na mahal na Birhen at si San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang aming mga anak, ang iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pamawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ay iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit na ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
Tulog sa bukso, alidyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo, lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan ng pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, pagdasal natin ang mga kapatid nating dumadaan sa malubhang sakit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo po sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo po sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy silang lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ang kanilang pamilya, ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami yung pinapakinabangan sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang assignment po natin para sa linggo ng Sagrada Familia ay sabihan niyo po ng I love you ang inyong asawa, ang inyong anak. Hindi lang po ngayon, pero ugaliin po natin for the whole week. Ano man po ang bagay na ginagawa natin, 7 araw sunod-sunod, nagiging habit, nagiging ugali natin. So, every day, kahit text, kahit sulat lang, kahit napabulong, kung hindi kayo sanay, sabihan niyo po, huwag niyong hahayaan na lumipas ang isang araw na hindi niyo sasabihan na I love you ang inyong pamilya. Tandaan niyo po, pag binabasbasan niyo ang inyong pamilya, pag sinasabihan niyo po ng I love you ang inyong pamilya, binabasbasan niyo sila. Dahil ang Diyos ay ang Diyos ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Basbasan kayo ngayon ng Diyos na makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.